Samantala sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa mga mahalagang balita roon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat ng live. Maraming salamat, Kirby. Kinilala ng Special Representative ng United Nations Secretary General for Climate Change and Disaster Risk Reduction ang mga hakbang na ginawa at ginagawa ng Pilipinas para sa climate change. Ayon kay Margareta Wallstrom, isa ang Pilipinas sa mga nagpapatupad ng napagkasunduan sa COP21 na pinagtibay noong December sa Paris, France. Isa rin ang Pilipinas sa nanguna para sa interes ng mga bansa na sinasabing vulnerable sa climate change at binubuo ito ng 40 bansa, kaya siya ang namumuno sa Climate Vulnerable Forum. Narito ang pahayag ng opisyal ng United Nations. Your national government, supported of course by the legislature, has made financial resources available in the national budget for strengthening the capability of the local governments and also for them to be able to respond to disasters. They have funds available locally. The same thing for national institutions. I think the legislation, the Disaster Management Act that was instituted now almost a decade ago, has begun to build national institutions that can support local governments. So the basic infrastructure and the basic capability is, I think, under very rapid evolution. One of the huge investments that your country has made over now almost a decade is in fact on early warning, which requires technology, but also requires awareness raising and education, because an early warning that no one listens to is not an early warning. So it doesn't matter how good the technology if people are not really engaged with it. So it requires both the community work and the excellent technology. Today you have really excellent technology here. You have fantastic capability to anticipate and warn. Ang press con, Kirby, ng National Climate Change Commission na isinunda naman ng regular na press briefing ni PCOO Secretary Sunny Coloma. Kanina ay inilahad sa kalihim ang issue na sinasabi ni Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile na may bago daw siyang ilalahad na ebidensya laban sa Pangulo sa pagbubukas ng Mamasapano incident na investigasyon. Ayon kay Secretary Coloma, ang palasyo ay handang magpaliwanag sa tamang lugar at takdang panahon. Sinabi na ng Pangulo na sa kanyang pagkabatid ay ginawa naman niya yung dapat gawin bilang Pangulo at Commander-in-Chief. Meron siyang mga ginawa, meron ding ginawa ang mga kinaukulang opisyal ng pamahalaan, at lahat naman ng mga ito ay naibunyag na at naisiwalat na noong mga nakaraang pagkakataon. Marami na rin pagsisiyasat na isinagawa hinggil dyan. Kung naalala ninyo, as late as September 2015, tinanong siya muli ni the late Leti Jimenez Magsano during that interview kung meron pa siyang, kung satisfied na ba siya, meron na ba siyang sense of closure tingil doon sa naganap. At spontaneously, the President said na gusto niyang tignan pa yung lumutang na panahon na yun na alternative version of events. At ito rin ay naging paksa ng talakayan niya sa inyo a few days later, na kung saan nagkaroon pa rin ng paliwanag. Kaya sinasabi natin na sa lahat ng pagkakataon ay palaging bukas at hayag ang posisyon ng pamahalaan hinggil dyan at handang magpaliwanag sa tamang lugar at takdang panahon. Kanina rin, Kirby, ay binigyang diin ng Malacanang na hindi nito pinapabayaan ng kapakanan ng mga senior citizens ng bansa. Ito ay kahit pa binito ni Pangulong Aquino ang panukalang batas na dapat sana'y magbibigay ng karagdagang 2,000 sa SSS pension.
Hindi tumitigil ang pamahalaan sa paghahanap ng paraan kung paano makatutugon sa pangailangan ng iba't ibang sektor ng ating mamamayan. Kung maaalala ninyo, yung pagpapahayag ni Undersecretary Manolo Quezon noong nakaraang Sabado, hindi naman tamang sabihin na dahil dito sa pagtanggi sa pagbibigay ng dagdag pensyon ay wala nang ginawa o walang ginagawa ang pamahalaan dahil hayag naman ang record ng Aquino administration na nasa karaang lampas 5 taon ay napakaraming mga bago at dagdag na benepisyo na naibigay sa iba't ibang sektor. Tulad lamang nung sa pagdagdag ng coverage ng PhilHealth at ng pagdagdag ng mga benepisyo, pati yung sa senior citizens, yung kanilang automatic coverage sa PhilHealth. Kaya dapat siguro ay unawain ng ating mga mamamayan na 100% ang atensyon at ang pagmamalasakit ng pamahalaan at never na naging zero. At yan, Kirby, ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.